Yo, Nello! Magandang morning. Happy morning to all of you. Kamusta naman ang ating mga buhay-buhay? Andito na naman tayo. Another day, another uratang session with yours truly, Boss Dada TV. At tayo na naman ay pagchichismisan, pasasakitin ang mga puso at ay balumbalunan, pati ang kaluluwa'y lalatayan, lahat ng mga kriminal, mangbubudol, manloloko, sinungaling, lahat ng mga kawatan, magnanakaw, mang-uumit, lahat ng mga salot sa gobyerno, lahat ng mga traidor, mga diktador, mga satanas, Judas, Barabas, Hestas. Atin na naman po silang aasarin. At in the process, atakihin sa puso ang mga punyemas na yan. Abay, good riddance. Naku po, eto na nga mga bossing, ang kaso ng ating Pangulong Duterte ay magpalakpakan tayo. At salamat sa Panginoon. Dahil after how many days, I think after 4 days, ay wala tayong balita kay Pangulong Duterte. May balita pa nga na nawawala ito, hindi alam kung saan. Tapos etong ating putang inang gobyerno na ito, hindi man lang tayo ma-update kung nasaan ang Pangulo. Dapat silang kunang-unang nag-update sa bayan Total, sila naman ang nagsakripisyo dyan. Sila naman ang nagkanuno dyan. Sila naman ang nagbenta sa kalahi nila. Hindi ba dapat ang nagbibigay sa atin ng update kung kamusta na siya, asan na siya, ganito na, yung may coordination, dapat sila, di ba? Tangina, parang nagtapon na lang sila ng basura. Pagtapon nila, wala na silang pakiya. Mga putang ina nyo, matapos yung gastusin ng pera ng taong bayan para dyan sa politika nyo ang mahal-mahal ng eroplano na yan. Ang mahal-mahal ng ginastos. Putang ina, tayo pa talaga ang gumasta. Tapos ang sasabihin ng mga buwaka ng ina, wala daw politika. Mga ulol! Itong administrasyon na to ay pinamumunuan at pinalilibutan ng mga sinungaling. Sinungaling ang pulis, sinungaling ang militar, sinungaling ang spokesperson, sinungaling lahat, DILG, pati yung DOJ, lahat mga sinungaling. This government will go down as the most liar na gobyerno sa buong mundo. Pero siyempre bago ang lahat, pasalamatan muna natin lahat ng mga nagla-like, nagsisubscribe, nagsishare. Oy, congratulations yung huling video natin Ang daming nanood. Sana madami ulit manood nitong video na to. Dahil pag-uusapan natin siyempre yung nangyaring hearing kahapon at yung unang-unang pagkikita natin with the best president the Philippines na nagkaroon ay si Pangulong Duterte. Salamat din po sa nagla-like, nagsishare. Importante po yung like and share. And sige lang, gamitin nyo lang tong video na to. I-cut nyo, bahala kayo sa buhay nyo. Kailangan kumalat itong mga ganitong videos bago pa man tayo trabahuhin. Kasi alam naman natin, next week daw ang NBI daw ay magsisimula ng magpakulong ng lahat ng mga bumabatikos kay Bongbong. Utang ina niyan, gagawa-gawa ng kagaguhan.
Gagawa kayo ng kahayupan, kabubuhan, katarantaduhan, kabalintunaan sa Pilipinas. Tapos putang ina nyo, pagkasinita kayo, magngangaw-ngaw kayo. Iwe-weaponize nyo mga ahensya ng gobyerno para patahimikin lahat ng mga bumabatikos sa inyo. Putang ina nyo, mga magnanakaw kayo. Di ba kayo mga gunggong? Akala ni Bongbong Marcos, mga bossing, akala niya nakapuntos siya dito kay Pangulong Duterte. Akala niya nakapuntos siya, akala niya nakapogi sa kanya, nabawasan yung problema niya kasi syempre si Pangulong Duterte lang naman ang magiging lead legal counsel ni Inday Sara sa impeachment. Tapos medyo nakikita niya si Pangulong Duterte, ang dami talagang nagmamahal kay Pangulong Duterte. Si Bongbong kasi, kahit anong ligo niya, kahit anong pabango niya, kahit na anong gawin niya, mamudmud siya ng pera, putang ina, hindi siya talaga kayang mahalin ng mga Pilipino. Bakit ka mo? Magnanakaw yung tatay, magnanakaw yung nanay. O pati siya, putang ina, magnanakaw na din. Bakit mo sinasabi magnanakaw? Busdado, wala namang kaso yan. O, tingnan nyo nangyayari sa bayan natin. Ang dami-dami, di ba? Diyan na nga lang sa Supreme Court, oh. Sinasabi na nga dyan sa Supreme Court, oh. O, ang dami nilang mga perang pinagkukuha sa PhilHealth. Tapos, kung siya may tulay, hindi pa na itatayo. Ubus na yung budget kung nagnakaw pa sa PhilHealth. Umpisa pa lang yan. Pucha, yan. Unti-unti na madadali na sila. Diyan na yung blank items na sa GAA. Blank items sa BICAM. Putangin na niya at epektibo yung GAA. Isa-isa na yan, mga bossing, na namomroblema ang mga putangina. Kaya kailangan gumawa sila ng malaking pasabog. Malaking pasabog enough para makalimutan na naman ng taong bayan lahat ng talagang totoong issue ng Pilipinas. Magsilabas sa kalsada. Magdeklara ng martial law para walang eleksyon. Paano ba naman? Putang ina niyan. Nakita nyo kahapon yung yung meeting di Avance sila sa Tacloban. Puta, home court advantage na, wala pa rin tao. Taina, mas madami pa yung mga nagdadasal para kay Pangulong Duterte na maibalik siya sa Pilipinas. Oo, mas madami pa yung mga nagmamarcha sa mga kalsada para ipanalangin ang pagbalik ni Pangulong Duterte sa Pilipinas kesa makinig sa putang inang pangangampanya nyo patungkol dyan sa 12 yung mga ulul na mga kandidatong mga future magnanakaw din naman sa Pilipinas. Gagawin nyo lang mga kakutsaba ninyo para meron kayong malakas na puwersa ng mga magnanakaw sa Senado. Oh, kaya ayan. O, nauulol na si Tanga. Dahil putangin na delikado sila dun sa pinagbiyayabang niyang pinabili lang ng suka. Mantakin mo, pinabili ng suka, wala, mga bago pa lang sa politika. Pero puta, lakas-lakas na ng arrive. Kahit anong pagmamanipula nila sa hayop na mga surveys na yan, na halos walang lumalabas sa survey, puro sila-sila lang. Anak ng tinapay, kaya kabang-kaba sila. Pinabili lang na suka, tapos tatalunin sila. Eto naman mga putang inang pinklawan at saka mga dilawan tae, nakikisali naman. Hoy, putang ina nyo. Labanan ito ng agila at ng tigreng walang pangil. Huwag makisali yung mga ipis. Kayong mga dilawan na talunan, na burado na sa politika sa Pilipinas, mga putang ina nyo, manahimik kayo. Meron pa silang sinasabi na hindi ito ang henerasyon ng pumupuri sa mga mamamatay tao. Ulul! Tangina nyo, yung mga kalahi nyo, puros mga agaw ng asawa. Wala kayong mga moral. O si Leni Robredo. O di umano. O yung jowa daw si Bolet. Si Bolet banal, may asawa yun . Si Leila de Lima, umamin na yung saging ni Dayan, may asawa din si Dayan. At marami pang iba. Kaya wag kayo magmalinis, kayong mga dilawan, mga pinklawan.
Huwag kayo magmalinis, ha? Utang ina nyo lahat ng walang perpektong tao, lahat may baho. Huwag na kayo magmayabang. Hindi ito usapin, kasali ang mga ipis. Labanan ito ng mga nanalo sa eleksyon. Yung mga talunan, wait lang muna kayo. Diyan lang kayo sa Naga, mag-mayor na lang si Lenny diyan. Akala nito ni Bongbong na isa siya, na-eliminate niya si Rodrigo Duterte. Akala niya okay na. Puta, hindi niya alam. Hindi niya alam, binigyan lang niya lalo si Pangulong Duterte ng panibagong audience. Sino ba ang usual na audience ni Pangulong Duterte? O tayong mga Pilipino, yung ibang mga bansa, mga OFW sa ibang bansa. Oo, yung mga international media, tapos na siya eh. So wala nang interest sa kanya sa mga sasabihin niya. Pero this time, dahil binaboy siya ni Marcos, mantakin mo na-expose si Bongbong Marcos at ang gobyerno natin na traidor sa sarili nilang lahi. Na ang gobyerno natin ay hindi kayang ipagtanggol ang sarili nilang lahi. Ang gobyerno natin may mahinang justice system. Oo, ang gobyerno natin ay hindi gumagana ang mga korte. Kaya ang isang plain na kaso ng multiple murder / crimes against humanity na kaya naman natin i-hearing dito sa Pilipinas, ibinigay niya pa sa ibang bansa. Ganon kahina ang utak ni Bongbong. Akala niya politically nakalamang sila. Akala niya sa galit niya politically na-eliminate niya si Pangulong Duterte. Hindi niya alam na yun ang magsisil ng legacy ng pamilya nila at lahat ng yan ay masusulat sa history. Ang tatay mo magnanakaw, human rights violator. Ang nanay mo magnanakaw, human rights violator. Ikaw magnanakaw, tinaraydor mo sarili mong lahi, human rights violator ka. Hindi niya alam na dun magsasara yung lahi nila. Sabi ko nga sa inyo kahit nga si Amy Marcos, diring-diri na eh. At kahit diring-diri na si Marcos, si Amy Marcos, sa kapatid niya, dahil Marcos siya, diri pa rin ang tao sa kanya. Kahit anong pagsusumiksik ni Amy Marcos sa kampo ng mga Duterte, outcast siya. Outcast na siya sa pamilya niya. Hindi pa siya makapasok sa mga DDS. Bistado na ang mga Marcos. Lahat yan. Lahat yan mga satanas. So binigyan niya ng bagong audience etong si Pangulong Duterte. Ano itong audience na ito, puta? International. International. Mantakin mo mantakin mo. Oo. Imaginein mo na lang kapag nagsalita na si Pangulong Duterte nang nakatutok ang ICC, nakatutok ang European Union, nakatutok kauna-unahang presidente to kauna-unahang presidente na itatry ng ICC. Ma-expose ang ICC dito kasi nakatutok na ang buong mundo. Nakikita nila kung paano nila itatrato si Pangulong Duterte, yung mga i-deny na mga motions niya. Kung paano siya itatry dito, makikita ng buong mundo. So, ma-expose ang ICC dito kung sila ba talaga ay highly political court lang or talagang korte sila na patas at walang bias. One yun. Pangalawa, nalaman ngayon ng buong mundo yung istorya nito. Ay putang ina, pinadala siya ng presidente niya. Ay hindi ba dating presidente ito? Ito yung presidente na matapang, pinatay. Sino ba yung mga pinatay niya? Mamaya ipaparinig ko sa inyo yung kaso. Kung ano yung mga namatay, sino yung mga namatay. Oo kung sino yung mga namatay, ano yung mga namatay at ilan. Tangina talaga, fake news talaga tong mga to. Si Bongbong, fake news talaga. Pati tong si Claire, fake news. Sabi nila, 30,000 daw na Pilipino yung namatay. Putang ina, dito sa ICC, wala pa pala 50. Wala pa pala 50 eh. Sabi nyo 30,000. Sabi ni Lenny Robredo 30,000. Tangina nyo. Ganyan kasama ang mathematics ninyo. O dito lalabas. Hindi nila pwedeng ilagay lahat yung 30,000.
dyan sa ICC, makikita nila anong cause of death nitong isa. Putang ina na COVID to ah. Ba't anong kinamatay nito? Putang binangungot to ah. O itong isa naman na to, putang ina niyan. Cancer yung kinamatay nito ah. Mabibisto sila. Kasi ang ginawa nila, binlow up lang nila yung numero ng mga namatay. Puta pati yung binangungot, nagbigte, yung nadapa sa pako, nasaksak yung sarili. Puta na lahat, dinamay nila dun sa numero. Para lang pansinin, uy, ang dami naman namatay. Grabe naman yan. Pero puta dito, lumabas sa totoong kaso, tangina wala pang 43 lang. Lahat pa mga adik, lahat pa mga suspected criminal. So kung ako, i-judge ko tong tao na to, sino ba pinatay niya? Criminal? Criminal naman pala eh. Ano pa pinaglalaban natin dito? Eh, trabaho niya yun eh. Bilang law enforcement, bilang part ng law enforcement, bilang presidente, eh, trabaho ng presidente yun. Na lahat ng mga kriminal habulin niya. Oh, so ano pang hinihiring natin? Ito pa ah. Pangalawa. Bukod sa nalaman na ng buong mundo kung gaano kaka-traidor Bongbong, o sino man ang nagano sa'yo, nagpayo sa'yo na gawin mo to, putang ina, kung ako sa'yo, sampal-sampalin mo. Putang laking problema nito. Maaring dito, ano ka pa, medyo okay pa. Na ano kayo ngayon, nabawas-bawasan yung nagmumura sa inyo dito. Pero putang ina yun, dinagdagan nyo. Kasi yung mga tao na hindi naman political sa Pilipinas, putang galit na rin sa inyo. Yung mga taong hindi naman importante sa kanila yung politika, araw-araw lang makapag-ano dyan, makakumita araw-araw, magtrabaho para sa pamilya nila. Wala akong paki sa politika. Ano lang yun, waste of time. O putya ngayon, ha? Pinamigay nila si Duterte. Pinamigay, tayo pa gumastos. Putang ina, Pilipino gumastos, pera ng Pilipinas, ni hindi man lang nila tinanong yung mga Pilipino kung papayag kami na na dalhin si Pangulong Duterte sa ibang bansa. Ang kapal naman ng mukha nila. Taxpayers, kaya nga minsan nakakatamad na magbayad ng buwis. Sa ganyan lang nila dinadala eh. Ano 'yon? Yung mga taong hindi naman political, ngayon political na. So nadagdagan ngayon yung mga na-expose. Putang ina, magdanakaw pala talaga tong mga to, no? So mas nadagdagan yung galit sa kanila. Pangatlo, binigyan mo si Pangulong Duterte ng avenue para lahat ng lente ng kamera ng buong mundo makikinig ngayon sa sasabihin niya. Anong sasabihin niya? Pinadala ako dito ng presidente ng Pilipinas kasi inilabas ko yung katotohanan na adik siya. Inilabas ko yung katotohanan na bangag siya. Nire-request ng mga masang Pilipino na magpa-drug test siya. Ayaw niya. Kaya para mapatahimik ako, pinadala niya ako dito. Kasi ang mga pinapapatay ko, puro adik. Di ba rinig ngayon ng sambayan ng buong mundo? Ha? Presidente ng Pilipinas, adik? Presidente ng Pilipinas, ayaw daw magpa-drug test? Ba't ayaw magpa-drug test? Yung mga taong ayaw magpa-drug test, positive. Maririnig ngayon ng tao yun. Tapos makikita ngayon ng tao, buong mundo. Putang ina, matandaan na to ah. Hindi na nga makapagsalita. Binibigkas pa lang yung pangalan niya. Nanginginig na yung labi. Tapos ang lalaki nung damit. Ano ba to? Hindi ba to nag-prepare? Bakit ang laki nung Amerikana? Ang laki nung kurbata? Malalaman nila, ay putang ina, kinidnap pala ito. Hindi man lang nakapag-prepare ng gamit niyang sarili. Di buong mundo ngayon nakakita pa noong pagmamalabis sa isang matanda. 80 anyos na. anyos na yung matanda. Pagtingin nila, nanginginig na. Grabe naman to. Pinamigay ito ng niya? Pinamigay ito ng gobyerno niya?
Ano ba itong Pilipinas? Wala na bang korte sa Pilipinas? Kasi ang ICC, papasok lang yan sa isang bansa na hindi na gumagana justice system. So ngayon, sisilipin ngayon ng mga tao. Magiging interesado sila. Sino ba to? Rodrigo Roa Duterte. Nai-research ngayon ng buong mundo. Yung mga nanonood dito. Sasabihin, ha? Puta, magaling pala to eh. Mantakin mo, umalis siya ng pagiging presidente. 89% yung trust rating niya. Tapos, yung sumunod na presidente, putang ina, inendorso pa nung anak. Inendorso nung anak, tapos yung anak ngayon, ini-impeach na. So tarantado tong presidente ng Pilipinas pala. Matapos gamitin itong pamilya na nakatulong sa kanya, tinarantado niya pa, traidor. Inatalo pala ito nung nakaraang eleksyon, so mahina ito. Kumampi sa mga Duterte dahil mataas ang trust rating ng Duterte. Nung nanalo, pinakulong yung mga Duterte. It will add up pag nagkwento na si Pangulong Duterte na ganito, na ganyan. Ay nako, yari na. Ito pa ang pinakamasaklap. So ngayon, yung buong mundo, malalaman na yung mga karimarimarim na nangyayari sa Pilipinas. Mas makikilala si Bongbong Marcos hindi bilang magaling na tao, bilang isang tao na gago, sarili mong citizen pinagkanuno mo, na gumagana naman yung justice system mo, hindi mo hinayaan na dito sa Pilipinas dininig yung kaso. Tapos makikita pa yung pulis natin, abusado, lalabas yung mga video, makikita nila, may mga translation na yan. Makikita nila, dating presidente, binababoy ng 2-star general lang. O so makikita nila talaga na, ay puta, ganito pala sa Pilipinas. So ngayon, makikilala ngayon ng Pilipinas. Binigyan mo si Pangulong Duterte ng world stage. Ang pinakamasaklap sa lahat, kung si Pangulong Duterte mamatay dyan, hindi na niya matapos yung hearing. Doon ka ngayon mayayari. Kasi lalabas ngayon na pinadala mo si Pangulong Duterte dyan to die. Tinanggalan mo siya ng dignidad to die in his own beloved country with his family around him. Inalis mo yun, tinanggal mo yung karapatan na yun sa kanya dahil lang sa inyong political greed, sa inyong pangarap, kaya ginawa nyo lahat ng itong kahayupan sa bayang Pilipinas. So, sinong talo rito? Sinong panalo rito? Buong mantakin mo, nagulat ang ICC. Ngayon lang daw sila pinanood ng ganun karami. Sa history daw ng hearings ng ICC, umabot ng milyon-milyon yung nanonood sa kanila. O imaginein mo yan, ganun karami yung nakakita kay Pangulong Duterte na hinang-hina na maririnig lahat ng mga manifestations nila na itong gobyerno natin sa Pilipinas, corrupt. O di lalo nyo lang pinalaki problema nyo. Every time na Bongbong Marcos will go sa buong mundo, the media will ask him the same question. Why did you put your citizen, more so a hardworking president, former president, to rot in jail? He doesn't have any complaints or any case in the Philippines. How come you sacrificed him to the ICC? O tayo na, paano mo sasagutin yun? Gagagano ka na naman. O ayan na sinasabi ko ngayon, liliit ngayon yung mundo mo. O hindi kasi kayo nag-iisip. Putay na, sabi ko nga sa inyo, si Tatay Digong, may sinabi siya. Ang sabi niya, hanggang sa huling hininga ko, maglilingkod ako sa bayan kong Pilipinas na pinakamamahal ko. Etong ginagawa ni Pangulong Duterte is part nung kanyang pagmamahal at paglilingkod sa bayan. Ano yun? I-expose etong mga kawatan sa Pilipinas. Kaya mamatay siya. Kaya ito na yung huling hantungan niya. Wala siyang pakialam. Ang importante, hanggang sa huling buhay niya, huling hininga niya, magamit niya to expose
corruption, kasamaan, at kabulastugan dito sa bayan nating Pilipinas. Nagkita mo, nagkilos. Siyempre, magre-research na lahat ng mga nakanood niyan na ibang lahi. Makikita nila. Even those media people na hindi nakakakilala. Mantakin mo, pinadala mo si Duterte sa isang bansa na hindi man lang nila kayang banggitin yung pangalan niya. Anak ng tinapay, anong klaseng tao ka, Bongbong? Tapos pera pa ng taong bayan yung ginamit nyo. Buti sana kung pera mo hindi pera ng Pilipino. Taxpayers, ginisa mo sa sariling mantika yung mga Pilipino. Taxpayers money, pinanggastos mo para maialis sa Pilipinas yung pinakamamahal naming presidente. Magbabayad kayo ni Torre. Magbabayad kayo balang araw. Hindi habang panahon kayo ay nasa posisyon. Mawawala din kayo dyan. At dahil dyan, ipakita na natin yung mga nangyari dyan sa ICC. Unahin natin yung pagbasa ng kaso. Dito magkakaroon ng malaking gulat. Oo, bakit? Di ba pinalalabas nila dito lahat ng mga fake news. Sabi ko nga sa inyo, fake news kayo, NBI. Puta, sino nagpapakalat nitong 30,000 na pinatay ni Pangulong Duterte tapos nasa ICC na yung kaso? Lumabas dito, hindi naman pala 30,000. Pakinggan nyo kung ano yung kaso ni Pangulong Duterte. On 7 March 2025, pre-trial Chamber 1 concluded that there were reasonable grounds to believe that Mr. Duterte is criminally responsible pursuant to Article 25(3)(a) of the Rome Statute, as an alleged indirect co-perpetrator for the crime against humanity of murder, pursuant to Article 7(1)(a) Murder. Oh, murder. Sige. of the statute as follows. A. Murder of at least 19 persons. 19! Dami 19. 19 person, at least ano yun? Allegedly drug pushers. 19 na drug pushers. Okay lang kung pumatay ng 19 na sanggol. Ayan, puta, bitayin na yan. Pumatay ng 16 na housewife. 19 na housewife, yan. Pumatay ng 19 na security driver, security guard. So pumatay ng 19 na balo. Ayan, may mga ganon. Yan, pwede na yan, bitayin yan. Thieves killed. Ayan sabi nga, ang pinatay daw 19 na drug pushers and thieves. Magnanakaw at saka pusher ng drugs. Ibig sabihin, nang bibiktima ng mga ordinaryong tao. Ngayon, isipin ko, ako judge, pinatay niya kriminal. Magnanakaw. Putangin na, anong problema natin doon? Anong bubuhayin natin mga yan? Papakainin pa natin yan? Dapat mamatay yung mga hayop na yan O, hindi ba? O, diretso. Persons, allegedly drug pushers or thieves, killed by members of the Davao Death Squad. Members of the Davao Death Squad. How can you prove that there's a Davao Death Squad? They didn't even prove that in Congress. Wala silang preba. Walang Davao Death Squad. Dito sa Pilipinas, di natin na-prove Si Leila de Lima, 15 taon nagki-case build-up yan tungkol sa Davao Death Squad. Tinanong ni Jinggoy, meron ka ba na file na kaso? Meron ka na ba napatunayan? Wala pa. Tangin ng tagal-tagal na sa lahat ng kapangyarihan, wala kang nakitang ebidensya. Puta, kung dito wala tayong nakitang ebidensya, di lalo na sa ICC. Sige, Davao Death Squad. In various locations in or around Davao City, Philippines between 2011 and 2016. 2011 to 2016. Hindi pa pala siya presidente nito, mayor pa siya. Kahit isang kaso sa Davao, wala siya. Kahit isang kaso sa Manila, wala.
Putang ina niyan. So, saan magagaling ebidensya nyo rito? Ang tagal-tagal na pala niyan. Hindi pa pwedeng hearsay lang. It's not what you can say in the court. It's what you can prove. O, kailangan may prueba ka, may ano ka. Nakita mo talaga siya pumatay. O, kasi kung meron lang mga ilang umamin na ako yung tagapatay niya. O, tapos i-deny ko, hindi ko makilala yan. O, tapos wala naman may pakita tong mokong na to. Kahit isang text messages, sulat man lang, picture na magkasama sila. So, paano malalaman na talagang pwedeng kilala mo yan? Si Duterte yan, sikat eh. Pero ikaw, di kanya kilala eh. So, paano mo may prove na may connection kayo talagang dalawa? Kwento, hindi pa pwede yun. Sa korte, kailangan patutunayan mo. Hindi pa pwedeng kwento. Diretso. B. Murder of at least 24 persons. Dami, 24. Kanya 19, tas 24. O, sige, ano to? Ano tong 24? Allegedly criminals. Kriminal. 24 na kriminal. Kailan? Such as drug pushers or thieves or drug users. Ganun pa rin. Drug pushers, drug users, thieves. Ngayon, syempre, tatanungin, paano pinatay ito ni Duterte? Drug operation. Paano nga? Nanlaban. With proper documentations from the Philippine National Police, bumunot ng baril. So, ano gagawin mo? It's him or you. Dito sa Pilipinas, ilan ba yung namatay? Na 40? Ilan yung sumuko? Milyon! Putang ina niyan. Wala yan. Normal lang yan. War nga eh. Killed by or under the supervision of members of the Philippines law enforcement. Killed by and under the supervision of Philippine law enforcement. So bakit si Pangulong Duterte? Dahil nagbitaw siya ng mga salita na kill them. Kill them, ganon. So ano tayo dito sa Pilipinas? Mga aso tayo. Pag may inutos sa atin, gagawin na lang natin. Wala tayong sariling pag-iisip, ganon. Sometimes with the assistance of persons who were not part of the police at various locations in the Philippines between 2016 and 2019. 2016 to 2019. 3 taon. Sa 3 taon, 23. Sa 3 taon, 23 lang. Putangin na yan. Wala pa palang 50 yung namatay rito. Ano yung sinasabi nilang 30,000 na namatay? Ano sinasabi ni Claire na may namatay na 30,000? Ano sinasabi ni Bongbong na may 1,000 daw na namatay and it's not funny? Tasan yun? Wala naman palang ganun. Si 50, less than 50 lang pala. Sabi mo, ikaw naman, Boss Dada, buhay pa rin yan. One life is too many. Pero ang punto rito, you're blowing up the numbers to exaggerate. Parang kay Pastor Kibuloy. Ano sabi nila? Si Pastor Kibuloy daw nanggahasa ng 200. Putang ina, 200. Mantakin mo, pastor ka. Wala kang asawa. Pwede naman na ang pastor mag-asawa. Pero hindi siya nag-asawa kasi nga gusto niya, pure siya, malinis siya. Wala siyang tawag dito yung distraction. Walang nandi-distract sa kanya. Gusto niya, magsilbi lang siya sa Diyos, magpakalat ng salita ng Panginoon. Anong ginawa ng propaganda sa kanya? 200 ginahasa niya. May ginahasa siyang 200, putang inang yan. Isipin mo, ang tanda-tanda na ni pastor. May ginahasa pa siyang 200. Putang ina, anong vitamins ang tinitake ni pastor para mag-asa niya yung 200? At isa pa, sa 200 na ginahasa niya, kahit isa wala siyang nabuntes. Wala man lang siyang anak na lumabas. Wala man lang sila maipakita dito, anak ni pastor to sa ginahasa. Walang ganon. Kung siya ang galing ni pastor kung totoo yan Mahilig sila sa ganon. Pinalalaki nila yung Pinalalaki nila yung numero para magmukha ka talagang kahindik-hindik. Parehas yung ginawa nila kay Duterte. Kung di kayo naniniwala sa mga binibintang nila kay Duterte, huwag din kayo maniwala sa binibintang nila kay Pastor Kibuloy. Kasi kaya nila tinitira si Pastor Kibuloy dahil nga kay Duterte. Kita nyo ginawa nila kay Duterte ngayon? Tinaman nyo yung pang-fake news nila dito sa bayan natin. Paniwalang-paniwala yung mga Pilipinong tanga. Na may 30,000 namatay. Putang ina, yung pala wala pa 50.
Eh, paano nga, pag nilagay nila lahat yung 3,000 na yan, lalabas doon, putragis yan. Yung isa dengue, namatay. Yung isa namatay sa tigdas. Yung isa, namatay sa tipos. Hindi ba? Puta, magmumukha kayong mga tanga pag dito na sa korte, kaya maingat sila anong nilagay nila dyan. Yung may chance silang kaya nilang mapatunayan. Alin yan? Mag-ilan yan? 40 plus. O, so paano tayo ngayon maniniwala na si Pastor Kibuloy naghahasa ng 200 bata, 200 babae. Tingnan nyo, ilan yung nagdemanda kay Pastor Kibuloy? Iisa. Mahilig dito sa Pilipinas yung mga propagandista. Lalo na media at saka NPA, pag nagsama yan, putya ganyan yan magpalabas ng numero. Dramatic yung mga video, pictures na gagawin nila. Kailangan talaga nakakapukaw ng damdamin. Kayang patunayan? Hindi. Magaling magpropaganda kasi nga NPA. Yun ang trabaho nila eh. Nakaka-recruit nga yan ng mga batang pupunta sa bundok, makikipagbarilan sa mga sundalo, mamamatay eh. Hindi mo naman alam anong pinaglalaban nila. Ganon sila kagaling mangunvince. Oh, ilan ang nagdemanda kay Pastor Kibuloy? Isa lang, isang babae lang. Wala nang iba. 200 yung ginahasa niya, isa lang yung nagdemanda. Paano yun? Di ba? Yun yung pinalalabas nila, di ba? Bakit ganun? Sabi nila, may human trafficking. People are being held against their will. Pucha, 16 days yung pulis dun, wala nagsumbong kahit isa. Sir, iligtas mo ko. May mga baril kayo, iligtas mo ko. Ayoko na dito. Ilabas nyo ako. Walang ganun. 16 days natutulog sila lahat dun. Bukas yung gate, nakakalabas-pasok lahat ng mga miyembro. Putang ina niyan, kung ako ayaw ko dun, lumabas na ako. Nagpaikot-ikot sila dun. Wala sila nahanap na nakaposas, nakatali, kinalbo, minaltrato. Wala. Tapos sasabihin mo, human trafficker. Tangina niyo, wala na kayo. Bistado na kayo dito. Burado lahat. Ito kay Pangulong Duterte, ganun din. 30,000 tapos makikita mo 50. Wala pa 50. Anak ng tinapay. Ayun na yun eh. Ilan lang yun? Between 2011 to 2016, between 2016 to 2020 to 2019. So sa 11 to 29, putang ina, 8 years? Sa 8 years, ang namatay wala pa 50. Isang missile lang ng Amerika sa Syria, daan-daan ang namatay. Libo-libo ang namatay sa mga gera na sinimulan nila. Asan yung mga presidente ng Amerika na ICC? Hindi. Si Putin, ang dami na rin namatay sa Ukraine na ICC? Hindi. Si Israel, binomba yung Gaza. Ang daming nangamatay doon. Nasaan si Israel? Nandun sa bayan nila. Si Duterte, ilan ang pinatay? 50. Nasaan? Ayan, pinagkanuno ng gobyerno niya. Utang ina nyo, wala, sirang-sira kayo dito. Wala kayong pwedeng rito, wala kayong pwedeng lusot dito, mga kolokoy kayo. Kaya ang sabi ko nga sa inyo, you just gave PRRD the whole world for them to listen to his stories before he dies. Lahat ng istorya niya mapapakinggan ng buong mundo, and Bongbong Marcos, wala kang magagawa kahit bayar mo lahat ng mainstream media sa Pilipinas, hindi mo kayang magpropaganda sa buong mundo na matino ka. Kulang yung ninanakaw nyo. Para bilhin ninyo yung simpatsya ng the rest of the world. It's just the Philippines and the rest of the world. You can manipulate the Philippines. Hindi mo pa nga mamanipula Sa inyo na lahat Pulis, sundalo, media. Sa inyo na lahat. Pati NPA nasa inyo na Hindi nyo pa nga mapaniwala yung mga tao Lumalabas yung mga tao ngayon gabi-gabi. Nagdadasal para kay Pangulong Duterte. Alam mo, bawat isang pagdadasal nila para kay Pangulong Duterte,
Bawat isang taon nagdadasal kay Pangulong Duterte. Yung kabaliktaran nun, pagkatapos magdasal, sana po, Lord, mapauwi si Pangulong Duterte. Sana po, yung susunod nun, at saka sana din po mamatay na yung mga nang abuso kay Pangulong Duterte. So kung gaano karami yung nagdadasal kay Pangulong Duterte na umuwi siya, ganun din kadami yung nagdadasal na sana karmahin kayo. Na sana tubuan kayo ng mga burat sa muka. Tubuan kayo ng mga itlog na may pigsa sa mga mukha ninyo. Mapuno ng kulani yung buong katawan ninyo at mga matay kayong lahat sa sakit. Mantakin mo, yung talumpati ni Emilia Aldea, ilang milyon ang nakanood nito. Ilang milyong Pilipino at ilang milyong Earthlings ang nakanood nito. Tingnan ninyo kung ano yung talumpati ni Emilia Aldea. Sabi ko nga sa inyo dati pag nagsalita si Duterte, nako-cover lang ng mga vlogger, nako-cover lang ng media, tapos masakit na sa kanya. Paano to? Mako-cover to ng buong mundo. Mako-cover ng Bloomberg, CNN, ng lahat ng mga international media. Tapos ang sinasabi, our president was kidnapped. So ibig sabihin, yung presidente natin kinidnap ng putang ina, current president, itinapon sa ibang bansa. And the whole world will hear it. So, paano ngayon yan? Hindi enough yung ninakaw mo para bayaran mo yung buong mundo, bongbong. Oo, hindi enough yan. Baka sa bisyo nyo pa lang, ubus na yan. Ito, pakinggan nyo, itong litanya ni Emilia Aldea, Attorney Emilia Aldea, na narinig ng buong mundo. The whole world has witnessed the degrading fashion in which a former president of a sovereign country was bundled into a private aircraft and summarily transported to The Hague. To us lawyers, this would be called an extrajudicial rendition. Diba sinasabi na ni Pastor Apollo Kibuloy, panahon pa lang niya, extraordinary rendition. Hindi natin pinakikinggan yun. Di totoo yun, extraordinary rendition. Sino ka ba? Hindi extraordinary rendition. Balak nila, ibigay ako sa Amerika. Puta, hindi nila nagawa kay Pastor Apollo Kibuloy. Ginawa nila kay PRRD. Si Pastor Apollo Kibuloy matalino Ginawa ni Pastor, puta, hindi nyo ako makukuha. Pag nakuha nyo ako, ganyan ang gagawin nyo, sasakay nyo ako sa aeroplano. Lahat ng kinwento ni Pastor Apollo Kibuloy noong para sa sarili niya. Sabi ko sa inyo, ganun katalino si Pastor Apollo Kibuloy na-envision ni Pastor Apollo Kibuloy lahat ng plano nila kay Pastor Apollo Kibuloy tsaka kay Duterte. Sabi ni Pastor, extraordinary rendition, kukunin ako ng ibang entity, tapos mamamatay na ako dun. Sasakay nila ako sa may kasi malapit ako sa airport, may chopper na bababa doon, isasakay ako doon, tapos dadalhin nila ako somewhere, tapos i-announce na lang, inatake ako sa puso. Nangyayari yan, extraordinary rendition yan. Okay? Sa matatalino, yun ang tawag dyan. Lahat yun nakita ni Pastor Apollo Kibuloy. Anong ginawa ni Pastor Apollo Kibuloy? Ang galing, nagtago. Kasi si PRD di nagtago Kung nagtago sana si PRD, hindi sana mangyayari sa kanya to. So dapat ba na nagtago si Pastor Apollo Kibuloy noong panahon na siya tinutugis? Oo, kasi kung hindi, ganito nangyari sa kanya. Worse, patay na sana si Pastor. Hindi lang nila mapatay ito si Pangulong Duterte. Bakit? Kasi nga may kasama siya sa eroplano during that time. Pero tinan mo, ilang araw bago umano si Pangulo, bago lumutang. Paglutang, ang hina-hina na. Parang na-stroke nga sa tingin ko. Putang ina, may nangyaring hindi maganda dito. Sa totoo lang, hindi naman ganun kahina si PRD. Pero bakit biglang ganun kahina? Siguro, sa haba ng biyahe, pangalawa, gutom. Siguro, yung health niya, nagdi-deteriorate. Pangatlo, sobrang lamig doon. Tapos, yung stress, dahil syempre mag-isa siya, wala siyang matawag Syempre, presidente yan Pag presidente ka, lahat, paabot yun, paabot yan. O ito, mag-isa ka sa selda mo Diba? So, siguro isa na yun sa mga reason. Pero, ang laki nung hinina niya. Ang laki nung talagang naging effect nito sa kanya. And if something happens to Pangulong Duterte here, bongbong humanda ka, Tory humanda kayo.
Tangina, hindi kayo sisingilin ng langit. Ang tao ang sisingil sa inyo. Siguraduhin ninyo na dyan na rin kayo mamamatay kung saan man kayo bansa magtatago balang araw. So extraordinary rendition, it happens. It happened to Pangulong Duterte. It almost happened to Pastor Apollo Quiboloy. It's just that, I'm not saying Pastor Apollo Quiboloy is more intelligent than PRD. It's just that si Pastor Apollo Quiboloy, hindi siya tiwala sa gobyerno. Si Pangulong Duterte, nagtiwala siya sa pulis tsaka sundalo. Oh, look what happened to him sa sobrang tiwala niya. Yung sundalo at pulis yung unang-una na nag-traidor sa kanya. So tama si Pastor Apollo Quiboloy, di ba? Sa inyo magaling si Pastor eh. Kala nyo pastor lang yan? Kala nyo yung Bible lang ang alam niyan? Hindi, ang galing ni Pastor Apollo Quiboloy. Kaya ang balang araw maging presidente yan, humanda kayo lahat ng mga magnanakaw. Bibitayin kayo lahat sa luneta. Tandaan yan. To the less legally inclined, it was a pure and simple kidnapping. My client was denied all access to the legal recourse in the country of his citizenship, and this all in the nature of political score settling. Two troubled entities struck an unlikely alliance, an incumbent president who wished to neutralize and choke the legacy of my client and his daughter on the other hand, and a troubled legal institution subject to delegitimization and desperate for a price cuts and a legal show today on the other hand. With this in mind, it is not surprising that my client was abducted from his country. ICC private jets do not drop out of the thin air. That jet which received my client was coordinated in advance. The UAE is not a state party to the ICC and has no obligation to cooperate with the court. Yet my client sat in transit in that country for more than 5 hours. I invite the registry's representative to present today in court to explain to the judges exactly how they believe this transfer was anything other than a gross abuse of process. Given the precipitous arrival of my client, an elderly man with debilitating medical issues, hard of hearing and poor of sight, he was taken to a hospital for observation. Only this morning have I met him for the first time with less than an hour to discuss legal issues. I have not been able to present him with a hard copy of the arrest warrant because we were not supplied with such. I have not even been able to explain to him what the prosecution requested when seeking the issuance of the arrest warrant. This is because the chamber only established a redacted version of the prosecution request last night. Other than to identify himself, my client is not able to contribute anything to this hearing. Most importantly, he is not able even to tell you that he has been informed of the charges as contained. Ayan, nakita nyo, nanghihina. Tapos din mo, ako makikita ko, ang laki ng Amerikana. Ang laki ng damit. So, tatanungin ko ngayon, is that his choice of clothing? No, the government of Netherlands provided that to him. What? He didn't bring anything with him. He's old. He's 8 years old. It's cold in The Hague. Yes. So, why? Ba't wala siyang damit? Bakit? Binigyan siya ng damit. Presidente yan. Eh, wala eh. Kasi nga galing sa Hong Kong, nag-rally, mainit sa Hong Kong. Hindi na pinababa ng eroplano yan. Hindi na nga nakita yung abogado nga niya, dininay eh. Pamilya niya, dininay na makita siya eh. Dinala na yan kagad dito, ha? Putang ina, kidnapping nga yan. O, di ba? Yari ka ngayon. Ang nakakarinig nito, buong mundo.
'Diba? Ang nakakarinig nito, buong mundo, ang nakakakita nito, buong Pilipinas. Ngayon lang nag-message sa akin yung ka-best friend ko na si Jojo Agagas. Hindi naman political to, pero nanood daw siya ng ICC kagabi. Imagine, tayo na yung mga taong hindi naman interesado sa politika ngayon, interesado na, tapos napanood pa nila si Pangulong Duterte sa ganitong state. What will that make Marcos look like? Tangina ka talaga, sinira mo yung buhay mo rito, BBM. Akala mo gumaling ka rito? Akala mo magbibenepisyo ka dito? Gago ang magsasuffer nito hanggang apo mo. Hindi na yung mga anak mong mga sabog din siguro. Pero pati mga anak nila magsasuffer dito. Habang may Marcos sa apelyido nila, hindi na mawawala yung fact that the Marcoses ang mga talagang traidor sa Pilipinas. You are all traitors. Swerte ng mga anak ni ni Amy, Manotok. Ang apelyido nila, but all the Marcoses, even if they're not related to you, might as well palitan nyo na yung mga apelyido nyo, because this will go down in history as talagang pinaka-worst na kayang gawin ng isang leader sa bayan niya. Ipagkanuno yung sarili niyang citizen. In the arrest warrant for a reason more pertinent to which I alluded in my written request to this honorable pre-trial chamber this morning, and which is confidential in nature. Accordingly, I repeat my respectful request, which was rejected this morning, to postpone the substantive... Again, this is just a parang initial manifestation. The president clearly cannot give any manifestation. Meron siyang mga dito, it was denied, yes, kasi syempre yung doktor pa din ang magsasabi whether hindi na talaga kaya ni Pangulong Duterte or not. Syempre, bago lang din naman siyang nakita ng doktor niya. Bago lang. So ito, tas ito mga masama, hindi pa siya nakikita nitong mga abogado niya, tas may ganito na. So gusto sana nila na matagal sila makapagplano bago magkaroon ng ganito para alam nila yung galawan. Pero siyempre, it was denied, pero okay lang yun. Basta ang importante, sabi ko nga sa inyo, si Mijaldea pa lang to, initial pa lang to. What if President Duterte makes his manifestation and the whole world is watching, and in the manifestation, he's gonna say how corrupt our government is, how corrupt Bongbong Marcos and his cohorts, our Congress, our Senate, our local government unit, kaano kamahal si Pangulong Duterte ng tao, and nandito siya. I mean, lahat ng yan maririnig ng buong mundo, at yung buong mundo magkakaroon ng interest sa Pilipinas. They will conduct their own investigations, interviews. Pupunta sila sa Pilipinas, they will interview people. Maririnig nila yung confirmation ng lahat ng sasabihin ni Pangulong Duterte dito. Anong mangyayari? It will blow up in a international scale. Lahat ng kwento ng mga Pilipino when they're gonna be interviewed by international media, lahat ng pagmamahal nila kay Duterte, yung mga sasabihin ni Duterte dito against the government, hindi kayang kontrolin ni Bongbong Marcos yun. No money in this world can control the aftermath of what you have done dito sa bayan mo. No amount of media control and propaganda mapapabango pa yung pangalan nyo. Again, you have done the worst. Ikaw, wala ka talagang utak. Wala ka talagang utak. Ginamit mo rin naman na yung pera mo, hindi mo pa tinuloy-tuloy. Kung sana, ginamit mo na lang yung pera mo para manalo sa eleksyon, total, mga ganyan naman ang mga ugali ninyo, di sana, wala na sanang ganitong mangyayari. Tayo na lang sana nakakaalam ng katarantaduhan natin. But you gave Pangulong Duterte the world stage. And if Pangulong Duterte dies here in The Hague, before siyang masentensyahan, wala na, BBM. In 3 years' time, you're gonna be out of power. And this coming election, May 2025, hindi na mananalo yung mga kandidato mo. The power shift
will talagang sobrang mabilis na gagalaw yan. Hindi mai-impeach si VP Sara. Grabe ang power shift niyan. Lahat ng mga kasama mo ngayon. Masaya ka dahil mong kasama ngayon, di ba? Look, tingnan mo, palabas ka na ng Malacanang kung kasama mo pa sila. Sigurado ako, a lot of them gagawin din sa iyo yung ginawa kay Pangulong Duterte para lang makasipsip sa susunod na presidente. Katulad ni Barbers. Anong ginawa ni Barbers? Para makasipsip sa iyo. Tinira niya yung idol niya na si Pangulong Duterte. Yung mga pangalan na yan, yung mga pumirma sa impeachment ni VP Sara, lahat yan, politically outcast na yung mga yan. At yung mga bagong aangkla dito sa mga bagong power, bagong magiging presidente, sigurado ako, magpapasikat din yan. Sila mismo yung hahabol sa inyo para mapansin lang ng mga Duterte. Kaya General Torre and ibang mga umabuso dito kay Pangulong Duterte, the whole world will know, will see what you have done. And I hope na alam ko naman na plano nyo, pag natapos kayo, nag-retire kayo, aalis kayo ng Pilipinas, sigurado. Kaya nga sigurado ako, baka ang lamin nyo nang naipon para mabuhay kayo sa ibang bansa, because you know, what you are doing now dito, isusuka talaga kayo ng taong bayan and the people are just waiting for you to retire. Itong mga dinarantado yung mga opisyal ng gobyerno will come at you. Talagang sinabi nga daw ni Pangulong Duterte sa kanya, my kids will go after you. And we are talking about the young generations of Dutertes. Ilan pa to? Kung gaano kabulok yung pangalan ng Marcos, ganun kabango ang pangalan ng mga Duterte ngayon. Sigurado ako, talagang hindi mauubos ang Duterte na hahabol sa ginawa mo sa kanilang pinakamamahal. Hindi lang sila, pati kaming mga normal na Pilipino, hahabulin ka sa lahat ng kahayupang ginawa mo kay Pangulo. Jean Pajardo, ikaw, Marbil, pa-retire ka na? At si Abalos, sila Remulla, tingnan natin, this is not just a political suicide. It's even worse than that. Yun. So maraming salamat mga bossing. Mabuhay kayo. Salamat sa inyong pagtangkilik sa ating mga vlog at sana ay magpatuloy pa ang ating magandang samahan at lagi lang tayong magdadasal. Again, a vote for Alyansa is a vote for pang-aabuso, korupsyon, krimen, diktadorya. Kaya ni isa sa mga yan, kita mo hindi na sumasama si Camille Villar, hindi na sumasama si Aimee. Ang dami nang hindi sumama sa kanila kahapon sa Tacloban. Ang tagal na nasundan nung sorte nila, hindi pa sumama yung iba. At least merong 3 o 4 na hindi sumama. The fact na hindi na sumama yung mga yan, they want to save themselves from kahihiyan. Sobrang kahihiyan nito. Wala nang kumbaga, even yung mga kandidato ni Bongbong Marcos hindi niya na inisip. Wala siyang concern kahit kanino. Ang concern lang niya sarili niya. So, wag na natin iboto mga yan. Dito tayo, straight PDP 10. Palakasin natin lalo yung alyansa ng mga Duterte sa gobyerno kung gusto nating makagante doon sa umabuso sa bayan, umabuso sa pinakamamahal nating Pangulo, at umabuso sa ating mga Pilipino. Mabuhay kayo. God bless us all and God bless the Philippines. You're all amazing. Tatag lang, Pangulong Duterte. Kahit na gaano kami gipitin dito sa Pilipinas, ipakulong kung ano man ang mangyari sa amin, lalaban pa rin kami para sa iyo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap
mga baluktot, lahat kayo'y tutulungan.